Masamang babae ka. Sabihin mo, saan mo ipinagapos si Aishing? Hindi ko siya ipinagapos. Fuchi, bakit hindi mo ako pinaniniwalaan? Kasi kung maniniwala ako sa'yo, hindi na magpapatuloy ang palabas. Ang damit ko. Hindi ako patay. Saan ako napunta? Nasa loob na pala ako ng isang melodramang teleserye. Ito ba ay? Kontrata sa kasal? Ang secondary card ko, gamitin mo ng libre. Kahit maghiwalay tayo, ibibigay ko pa rin sa'yo ang 100,000,000 bilang kabayaran. Songching, gagawin kong maginhawa ang buhay mo habang buhay. Pero isa lang ang hiling ko. 1 taon lang ang kasunduan natin. At ikaw, huwag mong pangarapin ang mga bagay na hindi para sa'yo. No? May ganito palang magandang bagay? Ano ba ang ibig mong sabihin sa sinabi mo kanina? Wala lang. Pipirmahan ko ang kontratang ito. Os. Ang supplementary card ko. Ang babaeng ito noon, hindi ba't mahal mo ako? Ano ba talaga ang ginagawa niya ngayon? Anong klaseng laro ba ito? Sulit ang pagdating ko rito. Sulit ang pagdating ko rito. Ngayon, naging bilyonaryang babae na rin ako. Ngayon, dapat na akong lumabas para gumastos ng gumastos. Minom. Kumain ng prutas. Ito, ang pinakamahal na alak dito sa amin. Buksan mo yan. Ang galing mo talaga, Miss Song. Ang buhay ng mayayaman. Nakakainis talaga. 50,000 piso ang nagastos sa iyong supplementary card. Ang iyong supplementary card ay nagastos ng 200,000 piso. Presidente Fu, baka gusto mong pumunta muna sa Spring Garden para sunduin si Mrs.? Hindi na kailangan. Tawagan mo siya at sabihin mo, kung hindi siya babalik ngayon, hindi na niya kailangang bumalik kailanman. Hello. Hala, Day. Buti naman sumagot ka na sa tawag. Si Boss Fu kasi, nag-init ang ulo. Sabi niya, kung hindi ka pa umuwi, huwag ka nang umuwi kailanman. Ano? Pwede na akong hindi na umuwi. Ang saya-saya naman. 3-6. Tuloy ang ligaya. Hindi na ako uuwi ngayong gabi. Tara, tagay. Cheers. Bumaba ka nga riyan. Songching, huwag mo akong paalalahanan kung ano ang kalagayan mo ngayon. Pangalawang araw pa lang ng kasal, gabi-gabi ka nang wala sa bahay. Mukhang ikaw ay... Tumahimik ka, huwag kang maingay. Inom. Tuloy ang inuman. Ikaw. Anong gagawin mo? Iba na ang presyo nito. Ibang presyo. Ngayon ka lang bumangon? Yung mga nakakaalam, alam na manugang. Yung hindi nakakaalam, akala mo naman hari ka. Totoo nga. Hindi ko rin alam kung paano pumayag si kuya na pakasalan siya. Nanay, ate, magandang umaga. Tanghali na halos. Kakapasok mo pa lang, wala ka ng disiplina. Ikakahiya mo lang ang pamilya namin. Halos nakalimutan ko. Ang bida, may masungit na biyenan pala. Pero okay lang. Nanay ng boss din. Para sa pera, tiisin ko na. Nanay, uminom po kayo ng gatas. Hindi ako naniniwala na hindi mapapatahan ang pagkain ng bibig mo. Ngayong pumasok ka sa pamilya namin, dapat mong sundin ang mga patakaran namin. Ikaw ang bagong may bahay ng pamilya namin. Sa labas, ikinakatawan mo ang imahe ng pamilya namin. Huwag mong dalhin dito ang mga nakagawian mo noon. Sige po, nanay. Kumain po kayo ng marami. Tama na.
Gusto mo ba akong busugin hanggang mamatay? Nanay, nagkakamali po kayo sa akin. Kuya, yung mga mata mo, ang lalim ng mga puyat. Nanakaw ka ba kagabi? Kagabi, hindi kaya kayong dalawa ni Songching? Huwag kang magsalita ng ganyan. Wala akong ginawa. Dadaling ko siya sa business banquet mamayang gabi. Isasama ko muna siya sa taas para mag-ayos. Ito ang profile ng bagong may bahay ng pamilya Fu. Baka sakaling makapagsimula tayo sa kanya. Maghahanda ako para sa business banquet. Gusto kong makita ng personal ang bagong may bahay ng pamilya Fu. Boss, ang business dinner na ito, ano ang kailangan kong gawin? Konti ang salita, marami ang gawa. At isa pa, sa labas, tawagin mo akong asawa. Dumating ka rin. Sakto, may proyekto akong gustong pag-usapan sa'yo. Punta muna tayo sa tabi. Akala ko kung sinong napakagandang babae ang napangasawa ni Fusi. Hayon pala, isa lang palang taga-bundok. Songching, sabi ko na sa'yo, akin si Fusi. Bakit ganyan ka pa rin? Tama si Miss Joe. Kung hindi ko kayang labanan, iiwasan ko na lang. Ininsulto niya ako kanina. Ang mga kakanin sa TV na ito, kumpara sa mga totoong kakanin, ano ang pagkakaiba? Ikaw, babaeng ito, karapat-dapat ka ba kay Kuya Fusi? Ngayon, bibigyan kita ng leksyon para malaman mo kung kanino talaga si Kuya Fusi. Dongching, mamatay ka na. Ayos ka lang ba, Ashing? Kuya, Asi, siya ang humila sa akin. Kailangan yung ipagtanggol ako. Hindi, wala akong ginawa. Huwag kayong maniwala sa kanya. Kanina, wala naman akong ginawa sa kanya. Ang ibig mong sabihin, ako mismo ang tumalon sa swimming pool para siraan ka lang? Posible rin naman yon. Ikaw, Kung gusto nating malaman, kung itinulak nga ni Ginang Fu si Miss Joe, madali lang. Tingnan lang natin ang CCTV sa paligid. Oo nga, sa lugar na ganito, siguradong may CCTV. Kufeng, ano ba ang ibig mong sabihin? Naniniwala ka rin ba na nagsisinungaling ako? Ganoon ba? Kuya, Asi, kaya pala matapang siyang manulak sa akin. May sinusundan pala siya. Ano ba ang estado ko? Alam mo naman yan. Hindi ko nga kilala itong Sigu, ano? Pero kung i-check mo ang CCTV, hindi ako takot. Talagang hindi ko siya itinulak. Tama na, ayu. Samahan mo muna si Aishing para magpalit ng damit. Tungkol sa nangyari ngayon, kami sa pamilya Fu ang may kasalanan sa'yo. Bibigyan kita ng kompensasyon. Talagang siya nga. Ito pala ang unang pag-ibig ng bida sa simula ng kwento. Halatang halata namang naglalaro lang siya ng isip. Pero patuloy pa ring pinoprotektahan siya ng bida nang walang kondisyon. Asi, Umalis ka muna. Ginang Fu, ayos ka lang ba? Salamat talaga sa iyo kanina. Gu. Kung hindi ikinagagalit ni Ginang Fu, maaari tayong maging magkaibigan. Si King King ay isang simpleng tao. Hindi na kailangang maging kaibigan ni Ginoong Gu. 5 milyong piso ang bayad sa diborsyo. Bakit? Dahil ba sa nangyari kay Joe Xing kanina? Sabi ko na nga, hindi ko siya itinulak. Siya ang unang nanukso sa akin. Mukhang hindi ko na kailangang pag-initan ka. May nakahanda ng masalimuot na salu-salo sa bahay para sa'yo. May nakahanda ng mapanirang salu-salo sa bahay para sa'yo. Ma, may gagawin pa ako. Una na ako sa taas. Bunso, Ayokong makisalamuha sa isang kahiyahiyang bagay na tulad mo. Isang business banquet lang ang pinuntahan mo, nasira mo pa. Nahihiya ka bang maging asawa ng isang Fu ay hindi pa sapat na kahihiyan? baka naman ang sinasabi nila ay yung nangyari sa business banquet kay Joe Xing at sa akin. Kung ganun, baka sakali ay may pagkakataon akong mabawi ang 5 milyon ko. Tama po kayo ma, kasalanan ko po. Wala po akong alam sa mundo. Kaya nahiya si AC at ang pamilya Fu. Ano ang ibig mong sabihin?
Unang beses ko pong sumali sa business banquet. Wala akong karanasan. Hindi ko alam na kung may magpapakamatay sa tubig, ako pa ang sisisihin. Kaya natawa ang mga tao sa pamilya natin. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Ayon kay Ate Shing, ikaw ang nagtulak sa kanya sa tubig. Mukhang sinasadya mo siyang pag-initan. Hindi ko ginawa yon. Alam kong napakaswerte kong napangasawa si AC. Paano ako maglalakas loob na gumawa ng gulo sa labas? Ako, kahit nasabihin nila sa akin na mukha akong pulubi, at tanungin kung nalulugi na ang pamilya Fu, hindi ako nagalit. Ano? Sino ang nagsabing nalulugi ang pamilya natin? Mukhang ayaw na niyang mabuhay sa Nancheng. Hindi ko sila kilala, pero lalo silang naging bastos. Tinanong pa nila ako, malapit na bang magsara ang pamilya Fu? Ito ang card para sa'yo. May 50 milyon dito. Umuwi ka at magpaganda ng mga damit at gamit mo. Kung may marinig pa akong naninira sa pamilya natin, ikaw ang pagbubuntunan ko ng galit. Nauunawaan mo ba? Nauunawaan. Salamat, nanay. Nanay, bakit mo binigyan ng card yon? Hindi ba tungkol kay Ate Shing ang pinag-uusapan natin? Nanay? Pero, nanay, narinig ko sa mga mayamang misis at binibini doon na ang mga alahas nila ay nagkakahalaga ng ilang 10 milyon at bihira at mahirap makuha. Tingnan mo itong sa akin. Ano naman yon? Ang pamilya nating Fuba ay papahuli sa kanila. Nanay, anong ginagawa mo? Ito ang Imperial Jade Bracelets na binili ko sa halagang mahigit 30 milyon. Anong meron? Sa susun, kung may mas maganda, bibilhan kita ulit, anak. Huwag mo na akong ipahiya ulit. Sige na. Huwag kang mag-alala, nanay. Sa suson, paglabas ko, magiging ganap akong handa para takutin silang lahat. Talagang karapat-dapat sa halagang 30 milyon ang bracelet na ito. Ang ganda ng kulay. Mahirap hindi tawaging isang malaking tubo ito. Boss, anong ginagawa mo? Nawalan ng 5 milyon, tapos kumita ka agad ng 80 milyon. Napagtanto ko, minamaliit ko talaga dati ang kakayahan mo. Binebenta ko lang ang talento ko, hindi ang katawan ko. Talent lang ang binebenta, hindi ang katawan. Pero noong ikaw mismo ang nagpumilit na pakasalan ako, sabi mo mahal na mahal mo ako. Bakit ngayon, na gusto kitang maging tunay na asawa, ayaw mo? Ay sus, sa ganitong punto, hindi ba dapat ayaw sa akin ng male lead? Siya, paano bigla na lang nagiba ang pagkatao niya? Ay hindi ba yon dahil sinunod ko ang sinabi mo, boss? Bigla kong naisip. Tama ka, hindi talaga ako karapat-dapat sa'yo. Kaysa sa magkasawaan tayo sa isa't isa sa hinaharap, mas mabuting umayaw na ako ng maaga, para malaya na ang bawat isa. Ano ba yung pag-ibig na yan? Kukunin ko na lang ang pera at maging masayang mayamang babae. Di ba mas masaya? Songching, ang dating ugali mo ba? Puro peke lang lahat yon? Xiaoyan. Wala silang dalawa. Eh di, ibig sabihin, ngayong araw, ako lang mag-isa at makakapagpahinga ng maayos? Madam, bigla pong sumumpong ang sakit ng tiyan ni Boss Fu. Muntik na po siyang mahilo sa meeting room. Pero ayaw niyang pumunta sa ospital, kaya dito muna po namin siya dinala. Naku, nasayang na naman ang bakasyon ko. Ginang, si Fuzong ay ipagkakatiwala ko sa iyo. May mga bagay pa sa kumpanya. Kailangan kong umuwi na agad. Sige, umuwi ka na muna. 10 presidente. Siyempre, siyam sa kanila ay may sakit sa tiyan. Sige na, kasi boss kita eh. Boss, kising ka na. Kumusta ang pakiramdam mo ngayon? Wala na yatang gamot dito sa bahay. Bibili ako online. Baka late na ito dumating. Pumunta ka muna sa itaas. Kunin mo yung notebook ko. May mga bagay pa akong hindi na ipapaliwanag. Boss, ang kailangan mo ngayon ay magpahinga. Magpapahinga ako. Ang pagkawala ng Fushi, ikaw ba ang sasagot?
Kung wala ka sa Fushi ng isang araw, hindi naman ito magsasara. Para sa iyo na maging normal, mabuhay hanggang sa 1 taon, at para sa akin na makuha ang malaking halagang 100 milyon. Boss, ha? Pakiusap, magpahinga ka ng mabuti ngayong araw. Dapat, ako ang nagbigay sa iyo ng gamot na binili ko. Hindi naman, mundo ng mga tao sa mundo ng sadomasochismo, bumili ng gamot sa tiyan. Ganito kaganda ang packaging? Hawakan mo na lang ang gamot mo. Kukuha ako ng tubig para sa iyo. Songqing, ito ba ang gamot na binili mo para sa akin? Songqing, ito ba ang gamot na binili mo para sa akin? Hindi po, boss. Hindi ko po binili ang mga gamot na ito. Ang galing mo talaga. Boss, Bitawan mo ang kamay ko. Hanggang dito na lang ang kaya ni Lola para sa iyo. Kailangan mong mag-isip ng paraan para maagaw mo si AC sa lalong madaling panahon. Lola, yung sa teleseryeng may malungkot na pag-ibig, yung maagang namatay na si Lola Fu. Sandali, ang mga bagay na ito ay ipinadala ni Lola Fu. Boss, alam ko kung sino ang nagpadala ng mga ito. Mabait na bata. Buti na lang at narito ka nitong mga nakaraang araw para alagaan si Xiaoxi. Ayon sa doktor, kung hindi dahil sa iyo, malala na sana ang sakit sa tiyan niya. Wala naman po akong gaanong nagawa. Oh, siya nga pala, Xing-Ching. Nitong mga araw na ikaw ay napangasawa ni Xiaoxi, maayos naman ba ang iyong kalagayan? Ito ang unang pagkakataon mula nang ako ay maglipat ng panahon na may nagtanong sa akin kung maayos ba ang aking kalagayan. Matigas talaga ang ulo ni Xiaoxi. Pero naniniwala ako sa kanya. Balang araw, maiintindihan niya ang kabutihan mo. Kapag hindi kanya inalagaan, sabihin mo lang kay Lola. Ako ang magsasaway sa kanya. Sayang lang, ang kasal namin ni Futsi, panggap lang. At ang totoo, si Lola rin. Hanggang sa mamatay ay hindi nakita si Futsi at ang orihinal. Hawakan mo ito. Mabait ka. Lola, napakamahal nito. Hawakan mo. Ito ang pamana naming pamilya. Ito ay para sa aking manugang. Para sa aking manugang. Lola, pupunta ako para... kukuha ako ng mainit na tubig. Lola, bakit ka puna pa rito? Kung hindi ako pupunta, hahayaan ko na lang bang mapagod ka hanggang mamatay? Napakabait talaga ni Ching-Ching. Ngayong pinakasalan mo na siya, dapat kang mabuhay ng maayos kasama niya. Narinig mo ba? Naiintindihan ko. Huwag na po kayong mag-alala. Umuwi na si Lola. Mukhang tulad ng dati, magaling kang magpasaya kay Lola. Ah, ito pala. Ito yung binigay sa akin ni Lola kanina. Pinilit niyang ipasa sa akin. Sa oras mo, isauli mo na lang ito. Hindi ko pwedeng tanggapin. Sigurado ka bang gusto mong isauli ko ito? Hindi ba't dati pangarap mo na makuha ang heirloom necklace ng pamilya Fu? Dati ganoon. Pero ngayon, pera lang ang relasyon natin. Kaya, hindi na tama na hawakan ko pa ito. Oo nga pala. Ito yung resibo ng pagpapagamot mo. 30,500 pesos lahat. Tandaan mong ibalik mo sa akin ang pera. Mukhang gusto mo na talagang magmadali na maghiwalay ng landas sa akin. Kung desidido na akong palayain ka, hindi na ako dapat magpatumpik-tumpik pa at wag nang magkaroon pa ng false hope tungkol sa'yo. Sabi ng doktor, pagkatapos nitong Ivy, pwede ka nang umuwi. Ikaw na ang bahala dito. Hello, magandang araw. Magandang araw, Mrs. Fu. Ako, si Gu Feng. May narinig akong balita na interesado raw si Mrs. Fu sa pag-invest. Meron akong ilang magagandang proyekto dito. Hindi ko alam kung may oras si Mrs. Fu para magkita tayo. Anong oras at saan? Pwede akong pumunta agad. Ito ang mga na-screen ko na ilang proyekto, Mrs. Fu. Pwede mong tingnang mabuti. Salamat. Tawagin mo na lang akong Songqing. Di tawagin mo na lang akong Gu Feng. Dito sabi, kung kumita ang proyekto, 80% ng kita ay ibibigay sa akin. Kung malugi, kailangan mo ring ibalik sa akin ang puhunan. Pagkat ako ang nag-imbita sa iyo para sa proyekto, kaya natural lang na para sa iyo ako ang magtataguyod ng mga risk na ito. Hindi pwede. Hindi ito bagay. Sa totoo lang, kung talagang nararamdaman mo na hindi ka komportable, pwede kang magtrabaho sa aming Gu Corporation.
Naalala ko na parang ikaw ay isang honor graduate, sa bahay ka lang naman, walang ginagawa, kaysa naman, sumama ka na lang para subaybayan ang aming mga proyekto sa susunod na pag-unlad. Makakapagkapera ka at may mabuting dahilan para maging tamad sa pamilya Fu. Ang kondisyong ito, parang medyo kaakit-akit nga. At saka, ang aming kumpanya ay may napakagandang benepisyo at pribilehiyo. Kung magtagumpay ang proyekto, mataas din ang bonus at pagbabahagi ng kita. Sa tingin ko, kung kulang ka sa pera, ay magugustuhan mo ito. Talaga? Di tayo na. Hindi siya pupunta. Fu, si anong ginagawa niya dito? Kung kulang sa tao ang kumpanya ni Jigu, pwede kitang bigyan ng ilang mga talento. Pero ang asawa ng pamilya Fu na pumunta sa Gu Corporation ay hindi maaring mangyari. Pero ito ay bagay sa pagitan ni Gangang, Song at ko. Nangangamba ako na ang kapangyarihan ng desisyon ay wala sa iyo, Ji Fu. Hindi nga. Gusto ko lang kumita ng pera at tamad-tamad din. Para hindi na magpanggap, anong kakaibang pangyayari ito? Hindi siya pupunta. Ayon sa kasabihan, ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makararating sa paroroonan. Kung hindi, tayo na lang. Ako ang magdedesisyon para sa kanya. Hindi siya pupunta. Hoy, teka. Pusi, anong ginagawa mo? Fu, si. Mukhang mas importante siya sa iyo kaysa sa inaakala mo. Bitawan mo ako! Sinabi ko na, nasasaktan ako. Songqing, ano ba talagang iniisip mo? Akala ko ba sapat na ang perang binibigay ko sa'yo para ikaw, na isang tunay na Madam Fu, ay magtatrabaho para kay Gu Feng? Ano naman ang masama sa pagtatrabaho? Hindi mo naman ako kayang buhayin habang buhay. Oo, sinabi mong pagkatapos ng diborsyo, bibigyan mo ako ng 1 bilyon bilang kompensasyon. Pero nang tingnan ko, ang presyo ng bahay sa Haicheng, yung 1 bilyon, baka magastos ko na lang sa isang magandang bahay. Kaya sa tingin ko, kailangan ko talagang maghanap ng tramyo para may kita ako sa hinaharap. Kaya ginamit mo ang titulo ng Madam Fu para siraan ang pamilya Fu? Sige, maghihintay ako hanggang matapos ang ating kasunduan, saka ako maghahanap ng trabaho. Ayos na ba? Hindi pwede. Ang dating asawa ko, nagtatrabaho para sa iba. Maganda ba ang marinig na balita iyan? Ano ba talaga ang gusto mong gawin ko? Pagkatapos ng diborsyo, bibigyan pa kita ng pera para mapanatili mo ang buhay mo ngayon. Huwag na. Ang isang dissenting ex dapat parang patay na. Hindi mo rin naman dahil 1 taon akong naging Mrs. Fu mo, ay maaaring maghangad na kontrolin ang buong buhay ko. Sa tingin mo, hinahadlangan kita sa paghahanap ng trabaho sa labas ay pagtatangka na kontrolin ka? Hindi ba ganoon nga? Sige, kahit na ako ang kumokontrol sa'yo, pero wag mong kalimutan, Songqing, ikaw ang gustong magpakasal sa akin noon. Lahat ng ito ay dahil sa sarili mong desisyon. Simula ngayon, hindi ka na rin kailangang lumabas. Kapag naunawaan mo na ang iyong sariling katayuan, saka ka na lang bumalik sa akin. Fusi, ang paglabag sa kagustuhan ng iba, ang pagkulong ng walang pahintulot, ay labag sa batas. Sa tingin mo, may mag-aaksaya ng oras para makialam sa mga usapin ng pamilya Fu? Ikaw. Ito pala ang tunay na anyo ng mundong ito. Kanina ko pa sinusubukan na kausapin si Fusi ng may katwiran. Mukhang nababaliw na rin ako. Ashing, AC, bakit parang pagod na pagod ka? Sabi sa akin ni Ayan. Nag-aaway kayo ni Songqing nitong mga nakaraang araw. Hindi kaya dahil kay Songqing ito? wala siyang kinalaman dito. Pero bakit ka ba biglang napakaaga ng pagdating? Dinadalhan kita nito. Yung sa aming product department, kakalabas lang ng report, kaya dinala ko agad sa'yo. Nasa ilalim ng iyong pamamahala ang product department. Asi, ang departamento ng produkto natin ay napakagaling ngayon. Mayroon ka bang premyong ibibigay sa akin? Huwag kang mag-alala. Ipaghahanda ko ang departamento ng pananalapi ng bonus sa pagganap ng departamento ninyo. Ayaw ko nga. Ako ang bunsong babae ng pamilya Zhou. Paano ako magkukulang sa ganyang halaga? Hindi maganda na patuloy na ganyan ang relasyon ko kay Fusi. Kailangan kong humanap ng paraan. Kailangan ko munang panatilihin siya. Pagkatapos kong makuha ang pera pagkalipas ng 1 taon, saka ako aalis agad. Naiintindihan mo ba? Nakatingin ka lang dyan ng palihim. Parang mali ang datos mo dito. Ayon sa kalagayan ng merkado, parang masyadong mataas ang netong kita mo. Ano ba ang alam mo? Ikaw na isang taong walang alam, nagmamagaling ka pa sa harap ko. Alam mo ba kung ano ang kalagayan ng merkado? Kung ang ganyang kalidad ay maaaring maging mataas na opisyal sa Fu Corporation, edi ako sa Fu Corporation ay maaaring maging Vice President. Ang supplier na ito, sa presyo man o sa kita,
ay hindi naman kapansin-pansin. Hindi ko maintindihan kung bakit siya pa ang kailangang piliin. Iminumungkahi kong imbestigahan mo ito. Imbestigahan ng ano? Songching, huwag kang magmagaling diyan. Nagpapakalat ka lang ng takot. Kung sakaling malaman ni Achi na ang nasa likod ng supplier na iyon ay ang pamilya Joe, wala na tayo. Ganoon ba? Kung sa tingin mo ay nagpapakalat lang ako ng takot? Bakit ka natatakot? Boss, Sina, dahil report ito ng nakaraang buwan, pabayaan na natin ito ngayon. Shing, huwag nang maulit. Nakuha ko na, AC. Sa susunod, mag-iingat talaga ako. huwag magalit. Magalit sila, huwag ako. Pag nagkasakit ako, walang mag-aalaga sa akin. Kung mamatay ako, sino ang matutuwa? At nakakapagod at nakakasira pa ng ulo. Maagang maaga pa lang, bakit ang ingay-ingay na sa bahay? Lola, bakit ka nandito? Bisitahin ko lang ang aking manugang para hindi siya abusuhin ng mga walang kwentang tao. Punyeta ka, matandang bruha. Balang araw, gagantihan kita. King, halika rito. Umupo ka sa tabi ni Lola. Tama, kahit matigas ang ulo ni Futsi, pwede naman akong humingi ng tulong kay Lola. Lola, naboboard ako mag-isa sa bahay. Gusto kong magtrabaho. Ayos lang, pwede nating ipasok kay Xiaoxi sa Fu Corporation. Sakto, para kayong mag-asawa ay magkaroon ng mas maraming oras para magkalapit. Hindi Lola, ako. Hindi pwede. Hindi siya angkop. Kung hindi siya angkop, sino pa? Dapat matagal mo nang dinala si Ching Ching sa kumpanya para malaman nila kung sino ang tunay na ginang Fu. Lola, Lola, mas mabuti pang dalhin ko na lang kayo sa ospital para i-check ang inyong hika. Kung magiging maayos kayo ni Xiaoqing, mas mabisa pa yon kaysa sa 100 doktor. Pero ayoko talagang makisama sa demonyong ito. Kumusta? Bagong kasamahan. Ako, si Chen Yi. Kumusta? Ako si Songching. Nakikita mo ba, ang babaeng iyon ay si Zhou Xing. Sabi-sabi, malapit siya sa presidente. Huwag mo siyang guluhin. Hindi ko balak siyang guluhin, pero halata namang siya ang manggugulo sa akin. Pupunta muna ako sa banyo. Babalik ako mamaya. Songching, huwag mong isipin na dahil may matandang babaeng sumusuporta sa iyo, ay makakapagmalaki ka na. Sa Fu Corporation, ako pa rin ang dapat mong sundin. Miss Joe, narito ako para magtrabaho, hindi para makipag-away. Ikaw pa ang magtatrabaho sa Fu Corporation? Kapag humupa na ang alitan, naniniwala ka ba na agad-agad ipapatanggal kita ni AC? Kung walang dahilang pagtatanggal, tandaan mo, bayaran mo lang ako ng 2N. Ikaw! Ikaw na babae? Hindi mo ba iniisip na dahil nandyan ang matanda, ay makakapirmi ka na sa posisyon ng Mrs. Fu? Paano kung yung matandang babaeng iyon ay mamatay? Anong balak mo kay Lola? Songching, maghintay ka at makikita mo. Tama. Sa orihinal na kwento, ang pagkamatay ni Lola ay tila may kinalaman kay Zhou Xing. Pero ngayong ako naman ang narito. Hindi ko hahayaang maulit muli ang trahedya. Ito ang bago kong ginawa report ng product department. May problema talaga yung supplier na yon. Sabi ko na kalimutan na natin yung nangyari noong nakaraang buwan. Huwag mo nang pag-ukulan ng Mukhang pansin. si boss. Kay Miss Joe ay talagang nag-aalala. Pero boss, mukhang si Miss Joe sa relasyon natin ay may maling akala. Ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Ang gusto kong sabihin, ano sa tingin mo kung sabihin natin ang balita tungkol sa pekeng kasal natin sa kanya para hindi na siya magpakulit sa akin at kay Lola? Akala mo ba madaling kumita ng 1 bilyon? Paano kung malaman ni Lola? Sisiguraduhin kong mag-iingat. Hindi talaga malalaman ni Lola. Madali lang sabihin yan. Talaga bang ayaw mong magkamali ng akala si Zhou Xing? O ayaw mong magkamali ng akala ang ibang tao? Ano? Una, nakipagkita ka kay Gu Feng nang hindi ko alam. Tapos nagpumilit kang pumasok sa Gu Group nang hindi pumayag. Ngayon, gusto mo namang ibunyag ang balita tungkol sa pekeng kasal natin. Songching, huling paalala ko sa'yo, ang katayuan mo ngayon ay ang Mrs. Fu. Pinapayuhan kitang iwaksi ang mga hindi dapat na pag-iisip mo. Boss, kung talagang hindi kaya, magpatingin na lang tayo sa neurologist. Songching,
Boss, ipinapangako ko sa pamilya Fu na walang pagdududa o pagtataksil. Pwede bang wag kang mag-overthink? Ginoong Fu, dumating si Ginoong Gu ng Gu Industries para magpakilala. Hindi inanyayahan. Sana'y huwag magalit si Ginoong Fu. Ginoong Gu, bakit hindi mo sabihin ang tunay na dahilan ng pagpunta mo rito? Ano ba ang pakay mo? Narinig kong lumala ang hika ng matandang ginang Fu. Ito ay millennium-old ginseng. Mabisa ito sa paggamot ng hika. Ang mga bagay ng pamilya Fu, ang pamilya Fu ang bahala. Hindi na kailangang pakialaman ni Ginoong Gu. Boss, napakabihira ng millennium-old ginseng na ito. Pakiramdam ko, si Lola, kailangan niya ito. Bitawan mo. Kung gayon, ako na ang magpapasalamat kay Lola sa ngalan ni Ginoong Gu. Chongqing, sinabi kong bitawan mo. Boss, pwede bang wag kang magpakita ng pagiging spoiled? Alin ba ang mas mahalaga, si Lola o ang iyong pride? Ginoong Fu, may problema. Tumawag mula sa lumang bahay. Nahimatay na naman daw ang matandang ginang. Ano? Roshing, anong ginagawa mo rito? Narinig kong may sakit ang lola, kaya't dinalaw ko siya. Mabilis pala ang balita sa'yo. Kasama ko si Fuchi, kakakuha lang namin ng balita. Tapos ka na ba sa pagdalaw? Ako, ito. Asthma ang sakit ng Lola. Nagdala ka pa ng mga bulaklak na mabango tulad ng lily? Para saan yon? Hindi ko alam. Pumunta ako sa flower shop at sabi ko, bibisita ako sa may sakit. Ito ang binigay niya. Hindi mo alam na ang mga may asthma ay madaling ma-allergy sa pollen. Sa tingin ko, mabuti pa huwag ka nang bumalik para makagulo pa kay Lola. Hoy Fu, ikaw naman, tumulong ka kaya? Tama siya. Hindi maganda ang kalagayan ng Lola ngayon para makipagkita sa mga hindi kapamilya. Hindi ka pamilya? AC, ibig mong sabihin, ako ay isang hindi ka pamilya? Tama na. Umalis ka na rito. Umalis ka na nga. Hindi ka welcome dito kay Lola. Huwag mong isipin na sa ganito ay maliligtas mo ang matandang yon. Kung maliligtas man siya o hindi yan nasa sayo. Matalino, maayos mag-isip at tapat sa pakikitungo sa iba. Kung sakali, kung hindi siya gusto ni President Fu, bakit hindi mo na lang siya ibigay sa akin? Bakit hindi mo na lang ibigay sa akin si King King? Anong ginagawa mo, Futsi? Di naman ako ang nagsabi ng mga yon. Si Gu Feng ang nagbitaw ng mga salitang yon. Bakit ako ang pinagbubuntunan mo ng galit? Di ba ikaw ang nagutos sa kanya? Ano ngayon? Ilang beses mo lang nakita. Ganoon nakaagap si Gu Feng sa'yo. Songqing, mali pala ang pagtingin ko sa'yo. Ang punto ko, mula ngayon, bawal ka nang makipagkita ng solo kay Gu Feng. Ha? Kung ayaw mo, di ako makikipagkita. Parang bagay lang ang tao sa'yo. Ginagamit mo ang salitang pagbibigay. Yung si Gu Feng, mukhang di rin naman mabuting tao. Sana naman di mo na ako niloloko. Siyempre, ipinapangako ko. Kapag nabago ko na ang kapalaran ni Lola at nakuha ko na ang pera, subukan mo ngang kausapin ulit ako. Pasensya na, Songqing. Natatakot akong pigilan siya para sa'yo. Okay lang. Songqing, bakit hindi mo dala ang computer mo? Ngayon, lahat ay magpapresenta ng sariling plano. Ang computer ko ay hindi sinasadya na sira ng aso. Pero huwag kang mag-alala. Nasa isip ko na ang plano. Walang problema. Sige, dahil narito na ang lahat, magpulong na tayo. Sa pagkakataong ito, hayaan mo na ako ang magsimula. Nagpuyat ako ng isang buwan para ihanda ang plano ng proyekto. Magnanakaw ang Zhou Xing. Iyon ang lahat ng presentasyon ko. Salamat sa inyong lahat. Napakaganda ng plano sa pagkakataong ito. Sa pagiging makabago o sa pagiging praktikal ay parehong angkop. Ang plano, pinaghirapan mo ito. Dapat kong gawin iyon. Anong ginagawa mo rito? Narito ang opisina. Sa pagkakataong ito, huwag kang gumawa ng kalokohan. Para sa 1 milyong premyo. Nagsumikap ako. Ikaw ay napakadali lang agawin ito sa akin. Ang 1 milyon.
ang plano ng proyekto kanina. Tama, ginawa ko iyon. Pero ano pa ang magagawa mo sa akin? Para sa isang lalaki, ginamit mo ang lahat ng paraan. Nawalan ka ng kontrol, Zhu Jing. Hindi mo ba nararamdaman na may sakit ang utak mo? May sakit ako. Ikaw? Kung ikaw ay matino, bakit mo ako kinakalaban para sa C? Pumunta ka ngayon sa matandang babae at sabihin mo na gusto mong mag-divorce kay C. Nalimutan ko. Mamamatay na ang matandang babae. Kahit puntahan mo siya ngayon at sabihin mo, malamang hindi niya maririnig. Ano ba? Nagmamadali ka? Saan ka pupunta? Dalhin mo ako sa lola. Sir Fuzong, dumating na po kayo. Si Fu Lao Feren, malubha ang kanyang kalagayan. Gawin ang lahat. Iligtas siya. Ching Ching, huwag kang mag-alala. Magiging maayos si Lola. Miss Song, Mr. Fu, ang kalagayan ni Lao Feren ngayon, hindi stable. Ito ang notice ng critical condition. Baka gusto mo munang pirmahan. Ito ay abiso ng malubhang kalagayan. Kung hindi, kayo ay magpirma muna. Ano na naman ang gagawin mo? Pupunta ako kay Zhou Xing. Ang malubhang sakit ni Lola ay hindi aksidente. Tiyak na si Zhou Xing ang may gawa nito. Tongching, baliw ka. Naglakas loob kang manundok sa akin? Ito ay pagpatay. Alam mo ba? Ako nga ay pumapatay. Hadlangan niya ang aking daan. Hindi ba dapat kong patayin siya? Dahil lang sa isang posisyon bilang asawa ni Fu Xiao. Ano ang alam mo? Ang maging asawa ni Fu Xiao ang layunin ng buhay ko. Kung hindi dahil sa iyo, ako at si Fuchi ay matagal nang ikinasal. Tungkol naman sa matandang babae, matanda na rin. Pinatay ko siya. Ano pa ang hindi dapat? Zhou Xing, ikaw na babae. Tongching, huwag mo akong suntukin. Tungkol naman sa matandang babaeng iyon, isinama ko siya. Ano pa bang hindi dapat? Zhou Xing, ang babae mong ito. Tongching, huwag mo akong sasaktan. Tama na. Fusi, patuloy ka pa bang tutulong sa pumatay kay Lola, sa mamamatay tao na ito? Wala akong ginawa. Wala akong kaalam-alam na malubha na pala si Lola. At saka, paano naman pwedeng ako ang pumatay kay Lola? Nandito ka pa at nagpapanggap. Kakatapos lang tumawag ang ospital. Sabi, hindi na magtatagal si Lola, Song Ching. Kaysa nandito ka at walang ebidensyang isinisisi si AX Sing, mas mabuti pang bumalik ka muna sa ospital para makita si Lola sa huling pagkakataon. Paumanhin, Boss Fu. Ginawa na namin ang lahat ng makakaya. Pero Imposible. Bakit? Maingat na ako. Bakit hindi pa rin nababago ang kinahinatnan ni Lola? Hindi pwedeng mangyari ito. Hindi. Tama na. Hayaan na lang nating payapang umalis si Lola. Hayaan mo na si Lola. Payapang umalis. Si Tongching. Pumanaw na si Lola. Naniniwala ako na ang kanyang kaluluwa sa langit. Ayaw din niyang makita ang ating ganitong sitwasyon. Ikaw ang mamamatay tao. Ang pumatay kay Lola. Ibalik mo ang buhay ni Lola. Wala talaga akong ginawa kay Lola. AC, baka sobra ang kalungkutan ni Songching. Nagsisimula na siyang magsalita ng walang saysay. Maniwala ka sa akin. Siya talaga. Siya ang naiinggit sa akin. May suporta si Lola. Naiinggit siya dahil ako ang naging Mrs. Fu. Kaya sinadya niyang mag-isip ng paraan upang patayin si Lola. Kuya. Si Lola. Pusi, nakikinig ka ba talaga sa sinasabi ko? Ang pumatay kay Lola, narito mismo. Ang pumatay kay Lola, nandito lang. Song Ching, anong kalokohan to? Paano naman magagawa ni Xing Xingjie na saktan si Lola ng walang dahilan? Ayos lang, Xiaoyan. Labis lang ang kalungkutan ni Songching. Okay lang kung magalit siya sa akin. Fuchi, maniwala ka sa akin. Papakuha ko kay Zhang Sheng ang mga CCTV footage ng kwarto ni Lola at mga record ng treatment niya. Si?
para lang mapanatag si Song Ching. Boss Fu, ito po ang lahat ng video ng treatment sa kwarto ng Lola bago siya pumanaw, pati na ang mga CCTV footage. Pagkatapos ng araw na iyon, si Shing ay talagang hindi na pumasok sa kwarto ni Lola. Maging ang mga medical record ni Lola ay walang anumang kakaiba. Song Ching, ang pagkamatay ni Lola ay talagang aksidente lang. Ching, nagkakamali ka talaga sa akin. Kahit na hindi naman ganoon kalalim ang relasyon namin ni Lola, pero si Lola pa rin ang kasama ko. Habang lumalaki ako, paano ko naman magagawa na patayin si Lola? Tiyak na ginawa ng paraan ni Zhou Xing ang mga medical record at CCTV footage. Kala mo matatakpan mo na ang pagpatay mo kay Lola? Kahit na labis ang kalungkutan ni Mrs. Fu, kailangan pa ring kontrolin ang sarili. Dahil kahit na hindi kasing lakas ng pamilya Fu ang pamilya Zhou, hindi rin kami basta-basta na pwedeng apakan ng kahit na sino. Kuya, Sa susunod, siguraduhin mo na malinis ang trabaho mo. Huwag mo na akong pagsisilbing tagapag-ayos. Kanina pa, bakit mo pinalabas si Zhou Xing? Kasi wala namang ebidensya na siya talaga ang pumatay. Sinusumpa ko, si Zhou Xing talaga ang pumatay kay Lola. Pero ang pulis, hindi lang yung sumpa mo ang titingnan nila. Sabi nga ng doktor kanina, ang dahilan ng pagkamatay ni Lola ay bigla ang pagpalya ng baga. Talagang maituturing na hindi pagpatay. Aksidente lang talaga ito. Song Ching, pagod ka lang talaga nitong mga nakaraang araw. Kaya ka nag-iisip ng ganyan. Magpahinga ka muna ng maayos. Kahit na alam ko ng maaga ang lahat ng mangyayari, ano naman? Wala akong magagawa para baguhin ito. Ni hindi ko nga alam kung ano ang magagawa ko. Song Ching, isa kang walang kwenta. Ipapalibing ko si Lola ng marangal. Kailangan mong maging matatag. Ayaw mo bang makita si Lola sa huling pagkakataon? Pupunta ako para makita si Lola sa huling pagkakataon. Pero pagkatapos ng libing ni Lola, maghihiwalay na tayo. Hindi ko mababago ang nangyari kay Lola, pero kahit papaano, mababago ko ang sarili ko. Song Ching, ano ang sinabi mo? Ang ating kasunduan ay wala ng bisa pagkatapos ng libing. Pupunta tayo sa munisipyo para magdiborsyo. Punyeta ang script ng pagmamalupit mo. Ayaw ko na. Pasensya na, pero mukhang matagal ka na talagang napipigilan sa pamilya Fu. Teka, tungkol kay Madam Fu, ikinalulungkot ko. Pero kung gusto mong iwan si Fu Si, sinabi ko na noon, ang pinto ng pamilya Gu laging bukas para sa iyo. Gu Feng. Ano ang gusto mong gawin? Si Song Ching ang aking asawa. Lumayo ka sa kanya. President Fu, ang kanaryo ay nangangailangan din ng sariling espasyo. Lagi mo siyang ginaganito. Pinagmamasdan ng masyadong mahigpit. Hindi ka ba natatakot na balang araw? Aalis siya sa iyo. Pagkatapos ng libing, pupunta tayo sa munisipyo para magdiborsyo. Kanaryo. Guzong, salamat sa kabutihang loob mo. Pero ang pamilya Gu, hindi muna ako pupunta doon. Song Ching, ikaw. Pero ang pamilya Fu, hindi rin ako sasama sa iyo pabalik. Seryoso ako sa sinabi ko noon. Ito ang black card na ibinigay mo sa akin noon. Mula ngayon, huwag na tayong makialam sa isa't isa. Uchi, anong ginagawa mo? Ikaw, Gu Feng, kung lalapit ka pa kay Song Ching, hulaan ko ayaw mo ring malaman kung ano ang gagawin ko. Uchi, gago ka! Sasabog ng ulo ko! Tumahimik ka! Ikaw talagang baliw na diktador. Gusto kong makipaghiwalay sa iyo. Ngayon na, hiwalayan na tayo. Tumahimik ka! Huwag mo nang banggitin ang hiwalayan. Akala mo sino ka? Ikaw lang ang masusunod? Ganun ka na ba kagustong umalis?
Kahit isang segundo ay ayaw ko nang tumira sa pamilya Fu. Hindi ba't sinabi mong hindi aksidente ang pagkamatay ni Lola? Gusto mong maparusahan ng may sala sa pagkamatay niya. Ang tanging paraan ay manatili at hanapin ang ebidensya na siya ang pumatay kay Lola. Nandyan na siya. Magpanggap tayo. Ay, mahal. Opisina ito. Huwag kang ganyan. Tawagin mo akong baby. Mahal. Baby, Ay, nakakahiya. Sabi ko sa bahay na lang. Nakakahiya tayo ngayon. anong ginagawa mo dito? Achi, anong ginagawa ninyo kanina? Gamitin mo na yung mga linyang pangdominante mo. Ilabas mo lahat. Si Ching King ang asawa ko. Siyempre, kanina ay ginagawa namin ang mga bagay na dapat gawin ng mag-asawa. Itutuloy natin mamaya sa bahay. Mahal. Achi, niloloko mo ba ako kanina? Sinabi mo noon na panloloko lang kay Lola yon. Tong Ching, ikaw na babae. Anong ginawa mo para maakit si AC? Wala nga. Si AC, sobrang mahal ako. Ayaw na ayaw umalis. Hindi pwede. Ikaw ang nag-akit sa kanya. Kung hindi, bakit ganito ang trato niya sa akin? Paano nangyari na bigla siyang naging malayo sa akin? Ay nako, sinabi ko kay Achi na dahan-dahan, nag-iwan ng maraming marka. Paano ako magbibihis? Babae, tumahimik ka. Hindi mo ba sinabi na dahil sa lola kinasal ako kay Fusi? Ngayon, kahit wala ang lola, nananatili ako bilang Mrs. Fu. Ang posisyon ng Mrs. Fu ay para sa akin lang. Pinaghirapan kong alisin Lisin ang ano? ang mga demonyo sa isip. Kung hindi, ano pa ang inaalis ko? Tong Ching, huwag kang magyabang. Sa lalong madaling panahon, paalisin kita sa Fu family. Hintayin mo lang. Narinig mo ba? Ito ay talagang ibang Joshing kaysa sa kilala ko. Pero, hindi ito sapat para patunayang siya ay mamamatay tao. Tiyak kong hahanap ng mas matibay na patunay. Sa pulong na ito, may isang napakahalagang pagbabago sa tauhan ang aking iaanunsyo. Ang general na manager ng Departamento ng Produkto ay mapupunta sa aking asawa, na si Song Ching. Kumusta po kayong lahat? Ako po si Song Ching. Boss Fu, napakaswerte mo naman sa pagkakaroon ng ganyang asawang matulungin. Bagay na bagay kayo. Talagang bagay. Oo nga, ang bagay-bagay nila. Asi kakakarating lang ni Song Ching sa kumpanya. Wala pa siyang alam sa kahit ano. Hindi ba't hindi angkop na maging manager? Si Ching King mismo ay galing sa prestihiyosong universidad. Kaya niya talagang gampanan ang trabaho. At saka, isang departamento lang ng marketing yan. Tamang-tama para sa kanyang pag-practice. Talagang di papahuli ang boss. Ang mga salitang yan ay talagang perpektong nailabas. Isa pa akong napakahalagang bagay na iaanunsyo. Buntis na si King King. Binabati kita, Boss Fu at Madam Fu. Pupunta muna ako sa banyo. Sigurado ka bang magiging epektibo ang pagpe-pretend natin? Kung kaya ni Zhou Xing napatayin si Lola ng walang bakas, tiyak na may tumutulong sa kanya sa likod. Basta bigyan lang natin siya ng pressure. Tiyak na gagamit siya ng parehong paraan para harapin ako. Sa oras na iyon, mahuhuli na natin siya ng may ebidensya. Ingat ka. Okay lang. Boss Fu, kung malulugi ang Fu Corporation, pumasok ka na lang sa showbiz. Ang pagpe-pretend mong maging maalab ay muntik nang ikagalit ni Zhou Xing. Hindi malulugi ang Fu Corporation. Kailangan lang ng isang apoy at magkakamali na si Zhou Xing. Kaya pakiusap, ipagpatuloy mo lang ang pag-arte mong masuyo. Ang galing ba ng acting ko? Anong ginagawa ninyo? Sasamahan ko si Ching Ching sa prenatal check-up. Sabi ko na nga, huwag kang kabahan. Ayaw talaga niyang umayaw. Prenatal check-up agad. Parang maaga naman yata. Ganoon din ang sabi ko. Pero sabi niya,
hindi na siya makapaghintay. Buti na lang nandito ka. Ito, mga damit na binili ko para sa baby. Hindi ako mapalagay kapag mga lalaki ang gumagawa ng mga ganyang bagay. Ching, tingnan mo nga ito para sa akin. Sige na, kung magtatagal pa tayo, magsasara na ang ospital. Mamatay ka na. Agad-agad, patayin mo ang isang tao para sa Tapos na tong trabahong ito para sa'yo. Pakakawalan mo na ba ang nanay ko? Siyempre. Basta, patayin mo lang ang taong ito para sa akin. Noong huli, Napatay mo yung matandang babae, parang may kinalaman sa kanya. kung hindi dahil sa babaeng to, ako na sana si Mrs. Fu ngayon. Buntis siya ngayon sa batang yon. Ang yabang-yabang niya. Gusto kong inumin ang dugo niya. Gusto kong gamitan mo siya ng pinakamalakas na lason. Bago siya mamatay, i-record mo ang paghihirap niya para makita ko. Walang ganong gamot. Wala akong pakialam. Magnakaw ka, mandambong, pharmacist ka. Kunin mo siya para sa akin. Magbihis ka ng maayos. Ano ba yan? Hayaan mo na, may sira ang ulo niya. Huwag na nating pansinin. Halos tapos na ang pagpapanggap nating magkasintahan. Malamang, gagawa na ng paraan si Joshing. Kailangan mong bawasan ang mga bodyguard sa paligid ko. Hindi pwede. Galit na galit siya ngayon. Talagang padalos-dalos siya. Masyado mo akong pinoprotektahan. Wala siyang pagkakataong gumawa ng paraan. Kailangan mong manghuli? Naiintindihan mo ba? Imposible. Kalimutan mo na yan. Ikaw lang nagsasabing imposible eh. Ikaw may oras maghintay. Ako wala. Gising na. Si Joshing ang nag-utos sa'yo. Ang talino mo pala. Kung alam mo na, tulungan mo na lang akong mag-iniksyon nito. Ano ito? Gamot mo para sa pagbubuntis. Sandali. Magkano ang binayad sa'yo ni Joshing? Bibigyan kita ng 10 beses ng halaga. At saka, ang pagpatay, bitay ang kapalit. Ano ang halaga ng pera? Ginapos niya ang nanay ko para takutin ako. Sa totoo lang, nakapatay na ako para sa kanya, dati pa. Kaya pala siya ang pumatay kay Lola? Kahit pa paano, pahintulutan mo muna akong umihi muna. Tigilan mo na ang kakulitan. Sobrang kailangan ko talaga. Ayaw mo rin namang madumihan ang sarili mo, di ba? Buntis ako, nainiksyonan pa. Hindi ako makakatakas. Pahintulutan mo na lang ako. Ikaw ang nagpilit nito. Puta, Babae. huwag kang lalapit. Mandirigmang may map. Sasaksakin kita. Aray. Mamatay ka na. Siya ang pumatay kay Lola. Wala ka bang nasaktan? Wala. Ayos lang lahat. Masyadong mapanganib ang paraang iyon. Huwag mo nang uulitin. Kuripot. Ang hirap hanapin ng pumatay. Wala man lang magandang mukha. Kumusta? Inaamin na niya lahat. Si Liming ay doktor sa ospital. Inabuso niya ang kanyang posisyon para patayin si Lola. At ang nasa likod nito ay si... Dongqing, kung hindi dahil sa iyo, ako na sana si Mrs. Fu. Mamatay ka na? Kahit wala siya, hindi ka pa rin magiging Mrs. Fu. Inalagaan kita dahil sa huling hiling ng iyong ama. Hindi ko inakala na hahayaan kitang magkasala ng ganito. Ako ang mahal mo. Nabihag ka lang ng babaeng ito. Tama na, Joshing. Sabi ko na, hindi kita minahal kailanman. Totoo lahat ng sinabi ko kanina. May utang na loob ako sa kanyang ama. Bago siya namatay,
Ipinagkatiwala niya sa akin ang anak niya. Pinagtiisan ko siya at mabait ako sa kanya para lang mabawi ang utang na loob. Pero, bakit mo ito ipinapaliwanag sa akin? Mag-asawa lang tayo sa kontrata. Hanggang ngayon, iniisip mo pa rin na tayo ay mag-asawang nasa kontrata lamang? Siya. Baka naman may gusto na siya sa akin, pero hindi naman ako ang orihinal na Songching. Hindi pwede. Ayoko nang magkaroon ng script ng sakit-sakit na pag-ibig. Mukhang panahon na para umalis ako. Talagang ang ginawan mo ng masama si Ashing. Lalo na ikaw, walang utang na loob ka. Nakalimutan mo na ba kung paano ka iniligtas ng tatay ko noon? Si Zhou Xing ang nag-utos ng pagpatay. Kasalanan niya ang lahat ng ito. Boss Joe, ang pinakamahalaga ngayon ay ilabas muna ang young miss. Kahit na ang kapatid ko ay talagang pumatay sa matandang babae, ano ngayon? Sa pagkakaroon ng medical certificate ng mental illness na ito, hindi siya mapapabilanggo kahit isang araw. Totoo ba ang sinasabi niya? Pumatay si Zhou Xing kay Lola pero hindi mapapabilanggo? Ang isang tunay na mental patient ay may karapatang magpagamot sa labas. Pero huwag kang mag-alala. Kukuha ako ng pinakamahusay na grupo ng mga abogado para patunayang peke ang kanyang medical history. Naniniwala ako sa iyo. Kailangan mong siguraduhing mapabilanggo siya. Maghiganti para kay Lola. Narinig ko na nakidnap ka. Nag-aalala ako. Paano ka na parito? Si Xiaoqing ay matalik kong kaibigan. May nangyari sa kanya. Siyempre, dapat kong alalahanin siya. Anong matalik kaibigan? Tinanong mo ba ang opinyon ko? Siya ang asawa ko. Hindi mo na kailangang mag-alala para sa kanya. Si Zhou Yu ay nagpanata ng dugo upang maghiganti sa pamilya Fu. Sigurado ka? Mapoprotektahan mo ba si Xiaoqing? Kung ang pamilya Fu, kahit ang sariling asawa, ay hindi mapoprotektahan, ay wala nang ngang kailangan pa. Walang kailangan pa. Maganda ang sinabi mo. Kaya't hayaan mong mawala ang Fu clan. Ano ang iniisip mo? Niisip ko si Gu Feng. Noong nag-crossover ako, hindi ko pa natapos panoorin ang short drama. Hindi ko rin alam kung sa original drama, ano ang papel niya. Songqing, alam mo pa ba na ikaw ang Mrs. Fu? President Fu, may problema. Ang pintuan ng ating company, binuhusan ng pintura at naging trending. Magmaneho ka agad sa company. Matagal ko nang naririnig na mabagsik si Fusi. Pero hindi ko inakalang gagawa siya ng peking kaso para lang makulong ang isang tao. Hay, ganyan talaga ang malalaking kumpanya, hindi nila tinitig ng tao ang mga tao. Kung hindi, paano kaya umangat ang Fu Corporation? Hindi ito ang oras para magtalo o magpataasan ng ihi. Agad, maghanap ng tao para tanggalin ang banner. Tapos, pumunta sa PR department para tanggalin ang trending topic. I-report sa pulis at imbestigahan ang lahat ng CCTV sa paligid. Hanapin kung sino ang naglagay ng banner. Opo, Boss Fu. Kakakulong lang ni Zhou Xing nitong linggo. May naglagay na agad ng banner laban sa Fu Corporation. Mukhang matagal nang handa ang pamilya Zhou. Masama ang balita, Boss Fu. Bumagsak ang stocks ng Fu Corporation. Mukhang naapektuhan tayo ng trending topic. Hindi. Hindi ganoon kalaki ang epekto ng trending topic. Mukhang may nagmamanipula ng stock market. Napakalaking galaw. Parang hindi gawa ng pamilya Zhou. Oo nga pala, Boss Fu. Nahanap na namin kung sino ang naglagay ng banner. Si Zhou Yu mismo. Magdagdag ng mga tao para bantayan si Songqing. Dapat may bodyguard siya 24 aro. Mukhang handa nang magwala si Zhou Yu. Ko yon. Ano? Alam ko na. Fu. Nakalabas si Zhou Xing para magpagamot. Sabi ng informante, pagkalabas niya, diretso siya sa Fu Corporation. Zhou Xing, nakalabas ka nga talaga? Nakalabas ako. Lumabas ako para kunin ang buhay mo. Ipapadala kita agad sa matandang yon. Tumahimik ka! Wala kang karapatang banggitin siya. Songqing, hindi kita sinisisi dahil inagaw mo si Fuchi. Ano pa bang gusto mo para masiyahan ka? Kaya pala pinakasalan ni Fusi ang isang ordinaryong babaeng tulad mo. Palamunin pala ang pumalit. Malamang matagal nang nagkakilala. Ang lalim pala ng mga nangyayari sa Fu Corporation.
Kawawa naman si MS, Joe. Dongqing, ibibigay ko sa'yo si Fusi. Hayaan mo na ako. Huwag mo na akong ipakulong, okay lang ba? Humingi ka ng tawad kay Miss Zhou. Humingi ka ng tawad. Joshing, ang galing mo talagang baliktarin ang katotohanan. Isa ka talaga. Fusi, Umalis ka! nakita ba ng lahat? Sinaktan ako ni Fusi para sa kabit niya. Handa na ang pangkat ng mga abogado. Bukas, isasakdal kita para sa pagpapalaya sa medikal na dahilan. Joshing, maghanda ka na sa buhay sa bilangguan. Oh, nga pala, huwag kang umasa na ililigtas ka ni Zhou Yu, ang kumpanya ng Zhou. Malapit ng palitan ang pangalan at maging kumpanya ng Fu. Fusi, Hindi nga? Bakit ang dali-daling maniwala ng mga taong ito sa mga sabi-sabi? Malaki ba ang naapektuhan sa kumpanya? Bumagsak ng malaki ang stock, 30%. Pasensya na. Kasalanan ko lahat. Naging pabaya ako kaninang hapon. Nahulog ako sa bitag niya. Anong ipinapatawad mo? Siya ang pumatay at nagsunog. Siya ang dapat humingi ng tawad. Bigla kong napansin. Ang cute-cute mo pala bilang bossy mong boss. Hindi naman ako baliw. Ay, huwag po ninyong isipin ang aking kamalian. Ako ngayon ang inyong pinakatapat na empleyado. Ganoon ba? Ipakita mo sa gawa. Boss, ang empleyado ay nagbebenta lang ng talento, hindi ng katawan. Hindi nagbebenta ng katawan ng empleyado. Ang asawa, pwede. Presidente Fu, bumalik na ang misis at ang binibini. May urgent daw na kailangan kayo. Hintayin mo ako. Siya, kanina, parang gusto niya akong halikan. Hindi kaya. Nagkagusto na talaga siya sa akin. Anak, nakita mo na ang mga nangyayari sa internet. Isang panig na ngayon ang opinyon ng publiko. Masama ito para sa kumpanya natin. Ma, kung may sasabihin ka, diretsuhin mo na. Gusto kong hiwalayan mo si Songqing. Imposible. Kuya, alam mo ba kung gaano ka masakit ang mga sinasabi nila online ngayon? Ang paghihiwalay lang ang makapagpapahupa sa gulo? Lahat ng ito ay gawa ng pamilya Zhou. Wala itong kinalaman kay Songqing. Ganito na ang kalagayan ng kumpanya. Ipagtatanggol mo pa rin ba siya? Tama na. Si Songqing, para sa isyung ito, ay nagsakripisyo ng husto. Huwag nang pag-usapan pa ito. Anong kailangan sa'yo ni Mama? At, ng bunso? Tungkol kay Joshing. Anong gusto mong gawin? Ngayon, ituloy ang pinutol natin kanina. Wag, ayoko. Bakit? Songqing, laro ng patakas-takasan. Dapat tumigil ka na. Hindi mo ba nakikita? Talagang tumatanggi ako. Pero dati, hindi ba't mahal na mahal mo ako? Bakit pagkatapos ng kasal, parang ibang tao ka na? Maaari bang ang pagmamahal ng isang tao sa isa pa ay magbago ng basta-basta? O ang dating ikaw? Nagpapanggap ka lang? Hindi, kasi talagang hindi ako ang dating Songqing. Ay, wag mo nang itanong. Pagod na ako. Matutulog muna ako. ang pagkamatay ni Lola, wala akong kinalaman doon. Ang pagdukot kay Songqing, siya rin ang may pakana noon. Layunin niya lang na mapatay ako. Alam kong may kung ano sa likod nito. Yang babaeng iyon na si Songqing, hindi ko alam kung anong ginawa niya para malinlang ang kuya ko. Tita, kayo at si Lola ang tumayong magulang sa akin simula noong bata pa ako. Paano ko siya mapapahamak? Yung mga video sa internet. Hindi ko rin alam kung sino ang kumuha ng video na iyon para ako'y idamay. Noon, napilitan akong makulong. Wala ring magawa ang kuya ko, kaya napilitan siyang gumawa ng hakbang na iyon. Pagkalabas ko, gusto ko sanang hanapin si AC para magpaliwanag. Pero si Songqing, ayaw niya talaga akong makita siya. Ma, kilala niyo naman si A. Ixing, di ba? Mabait ang puso niya simula noong bata pa. Yang si Songqing. Wala akong ganoong kapangyarihan. Buti na lang nandito ka. Umalis ka sa pamilya Fu. Hindi ka welcome dito, maruming hayop ka. Hoy, bunso. Kung hindi mo kaya, magpatingin na tayo sa doktor ng mata. Bata ka pa lang, bulag ka na. Ikaw. Kahit kung sino ang marumi, hindi mo makilala. Ikaw. Ang pumatay sa iyong sariling lola ay nasa likuran mo. Pinagsikapan naming mag-asawa na mag-ipon ng ebidensya.
Ikaw, ipinagtatanggol mo pa siya? Baka naman tutulungan mo talaga siyang takasan ng parusa ng batas. Tongching, hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Isinuko ko na sa'yo si AC. Ano ba talaga ang gusto mo bago mo ako patawarin? Ate Shing, wag mo siyang pakiusapan. Ikaw at kuya ko ay bagay na bagay. Siya ang dapat umalis. Sinong sinabi mong umalis? Fu yan! Masyado ba kitang pinalaki ng pabaya? Bumalik ka sa ibang bansa at mag-aral. Kuya, para sa isang babaeng manloloko, sinigawan mo ako? Kasalanan mo ito. Dapat hindi ka nalang umiral. Kung wala ka, masaya sana ang pamilya namin. Aray! Nakagising ka na ba? Chelsea. Si Xiao Yan ay kapatid mo sa dugo. Paano mo magagawang dahil sa isang di kapamilya ay sasaktan ang sarili mong kapatid? Mula nang pakasalan ako ni Songching, pamilya ko na siya. At ang tunay na di kapamilya ay nandyan pa rin. Nanggugulo. Kuya, ayaw na kita. Isang kapatid na ipinagtatanggol ang pumatay kay Lola, hindi ko rin kailangan. Mawala ka sa harap ko. Sa susunod na pagkikita natin, sa korte na lang. Fusi, salamat sa pagtulong sa akin. Wag na. Sige na, tulungan mo na hanggang sa dulo. Maghihintay muna ako hanggang sa matapos ang mga problema kay Zhou Xing at sa kumpanya, bago ako umalis. Nagkaproblema sa pagbili ng Zoshi. Dati nang maayos ang pag-usad ng pagbili. Pero biglang may isang kumpanya na nagsimula ring bumili ng maraming shares ng Zoshi. Yung pera natin, malaking halaga ay ginamit na sa pagbili. Kapag nabigo ang pagbili, Imbestigahang mabuti ang background ng kumpanyang ito. Kayang maglabas ng ganito kalaking pera para bilhin ang Joshi. Hindi ito maliit na kumpanya. Boss Fu, nalaman na. Ang kumpanyang nasa likod ng Weifeng Tech ay ang Gushi pala. Talaga nga, Anong nangyari? yung pagbili sa Joshi, nakialam si Gufeng. Okay lang, maghahanda tayo ng bagong plano sa pagbili. Zia. Ito, bukas ang hearing. Ipinaabot sa iyo ng abogado. Boss Fu, maganda ang relasyon ni Miss kay Gufeng. Baka naman. Hindi siya ang nagtapat. Huwag mo siyang paghinalaan ng ganyan. Opo, Boss Fu. Maghanda ka para sa hearing bukas. Bantayan mo ang mga galaw sa panig ni Gufeng. Sabihin mo sa akin ang anumang kakaiba. Huwag kang magsayang ng lakas. Binayaran ng kuya ko ang ospital. Nagbigay sila ng certificate ng mental illness. Hindi ako magbabayad ng kahit isang araw sa kulungan. Nagbigay sila ng peke na testimonya sa ospital. Mahirap maghanap ng ebidensya para sa bagay na ito. Sa korte, mas sasama sa atin. Ang record ng trabaho mo sa Foos Company, nakakuha ako. Base sa mga ginagawa mo, wala kang pagkilos na hindi normal. Ano ba? Nagkaroon ako ng mental illness dahil sa pambubuli sa trabaho. At dahil lahat sa'yo, dapat kang magbayad para sa mental distress. Hindi ba dapat? Ganun ba? Subukan mong pakinggan ito. Nakalabas ako. Lalabas ako para kunin ang buhay mo. Ano kung pinatay ko ang matanda? Makakalabas pa rin ako. Ikaw, babae. Nag-record ka? Hindi ako mahuhulog sa parehong pagkakamali 2 beses. Zhou Xing, walang makakatakas sa parusa ng batas. Lola, ang mga kriminal ay nakatanggap ng nararapat na parusa. Maari ka nang magpahinga ng payapa. Si Xiao Qing ay talagang nakagawa ng magandang pagbabalik. Ano ang ginagawa mo rito? Pumunta ako para bisitahin si Xiao Qing. Si Zhou Yu ngayon ay parang hayop na nakakulong na lumalaban. Madali siyang gumawa ng mga radikal na bagay. Kailangan mong maging maingat. Noong binili mo ang malaking bahagi ng mga shares ng Zhou, bakit hindi ka naawa? Ngayon, pumunta ka para paalalahanan siya. Hindi ba't umabot na tayo sa puntong ito? Wala bang partisipasyon mo? Ako ay negosyante. Ang kapakinabangan ng una, ang malaking cake ng pamilya Zhou. Ang pamilya Gu ay kukuha ng isang piraso, makatarungan at makatwiran. Ikaw ay talagang Isang mapagkunwari na tao. magaling ang sinabi mo. Bakit ganyan ang sinabi ni Xiao Qing sa akin? May nagawa ba akong mali? Sa wakas, nakita ko kung ano ang hitsura ng isang lalaking green tea. Ano ang hitsura nito? Wala naman. Sinabi ko lang ng basta. Huwag mong seryosohin. May gagawin pa kami ni Ching Ching. Ginoong Gu, magpatuloy ka. Kavili-vili.
Mukhang ikaw ay higit pa sa inaakala, ay mas matalino ng malayo. Bakit mo? Bigla mong natanto si Gu Feng? Parang hindi rin ako kailanman niya nabulag, di ba? Malinaw na ikaw mismo ang nagkamali sa relasyon namin. Sa madaling salita, natanto mo ang tunay niyang anyo. Ayos na. Sa harap, ngumingiti siya pero sa likod, isa siyang malupit. Bawasan ng pakikisalamuha sa kanya. Naiintindihan ko, boss. Ang bagong plano para sa pagbili ng Joshi ay naikalat. Ang mga stock natin ay bumagsak ng malaki. Pusi, kailangan mong magbigay ng paliwanag sa board ng isang paliwanag, di ba? Pusi, magpaliwanag ka nga? Paano ito aayusin? Oo nga, ang mga konfidensyal na dokumentong ito ay naikalat pa. Tiyak na may traitor sa loob. Ang iyong opisina ay madaling pasukin. Tanging si Mrs. Fu at si Assistant Zhang. Imposibleng sila ang may kagagawan. Si Assistant Zhang, kasama mo ng ilang taon, ako ay tiwala sa kanya. Pero matagal nang naririnig na si Mrs. Fu at si Gu Feng ay malapit ang relasyon. Ang mga komplikadong bagay sa panahong ito, mahihirapan ka ring ipaliwanag, di ba? Oo, matagal ko nang naririnig yan. Talagang si Mrs. Fu ang nagkalat ng sekreto. Sinabi ko na, imposibleng sila ang may kasalanan. G. Fu yung nangyari noong nakaraan sa bunso ng pamilya Zhou, naging mainit na usapin sa internet. Bumagsak ang presyo ng mga stock. Pinagtiisan namin yon at hindi namin pinuna. Pero hindi ibig sabihin na madali kaming apihin. Tama nga. Hindi lang isang tao ang may hawak ng board, G. Fu Si. Milyon-milyon ang nawala sa akin. Dapat may paliwanag ka, G-Fu. Oo nga. Noong naghahati ng kita, sabi-sabi ninyo, handa kayong mag-alay ng buhay para sa Fu Corporation. Pag may problema, agad kayong naghahanap ng masisisi. Kung ganito lang, wag na kayong humawak ng shares. Bilhin ang natitirang shares nila sa kasalukuyang presyo sa merkado. Opo, G. Fu. Wag, G. Fu. Nag-aalala lang kami sa kinabukasan ng kumpanya. Kasi naman, malaking bagay ang pagkalantad ng mga lihim. Oo. Nagpanik lang kami dahil sa pag-aalala. Talagang wala kaming intensyong umalis sa board. Huling tanong ko sa inyo, talagang hindi kayo aalis? Mabuti. Sa susunod, huwag ko nang marinig na may anumang salita mula sa inyo na paninirang puri kay Songqing. Kung hindi, ako mismo ang magtatanggal sa inyo sa Fu Corporation. Isang grupo ng mga vampire. Fusi, talaga bang hindi mo ako pinaghinalaan? Sa totoong pananaw, ako at Zhang Sheng talaga ang pinakamalamang na gumawa ng krimen at alam ko rin ang password lock mo. Kaya malaki ang suspetsa sa akin. Sa legal na kahulugan, mag-asawa tayo. Kasama mo, Gu Feng? Gusto mo akong ibagsak? Ano ang benepisyo? Tirfu, matalino ka rin ah. Bukod pa, naniniwala rin ako na hindi ka ganoon. Salamat sa pagtitiwala mo sa akin. Fusi, mas mabuti na isipin muna natin ang solusyon sa pagkalat. Songqing, hanggang kailan mo pa ako iiwasan? Hanggang saan? Pero talaga, tayo ay mga tao sa dalawang magkaibang mundo. Hindi dapat magkaroon ng pagkakasalubong. Uchi, hindi tayo bagay. Kaya hintayin muna ang pagtatapos ng mga bagay. Kaya hintayin muna nating matapos ang lahat. Tayo. Tigilan mo na yan. Sa ngayon, umuwi ka muna at magpahinga. Bumalik ka na lang kapag naayos na ang lahat. Si. Ang bilis mong pumayag. Baka matagal mo na itong plano para iwan ako at ang kumpanya? Ganon pa man. Dito ako puro abala lang sa'yo. Kung nasa bahay ako, mas makakabawas pa yon ng problema mo. Nakakapagtaka. Nasaan na ang proposal ko? Baka naiwan ko sa opisina, hindi ko naikuha? Alam ko, pero kung gagawa ng bagong acquisition plan, matagal yon. At kung hindi mo mahuli ang traidor, walang kwenta kahit ilang plan pa ang gawin mo. Sige na, pumunta lang naman ako sa opisina. Ako na, mabilis lang to. Nahanap ko rin.
Sino? Tumigil ka. Tumigil ka. Songqing, Tumigil ka nga. Nating na nakita. Huwag kang mag-alala, wala namang malubha. Basta bumalik ka lang sa takdang oras para magpalit ng gamot. Sige. Huwag kang malungkot. Nakapagligtas pa ako ng ilang dokumento. Songqing, akala mo ba dapat sobrang touch ako? Songqing, sa tingin mo ba dapat akong maging sobrang touch at magpasalamat ng todo sa'yo? Huwag na. Munti ko nang makalimutan na isa kang walang puso at walang kaluluwa na gago. Ang mga dokumentong iyon, hindi ko dapat kinuha. Kailangan ko bang kunin mo yon? Sabihin mo na lang na kumuha ka. Paano kung masaktan ang kamay mo? Pasensya na. Mas pinili pa niyang masaktan para lang protektahan ang mga dokumentong iyon. Fu, si. Ano ba talaga ang meron sa'yo? Oo nga, kung hindi dahil kay Songqing, matagal na sana akong... Tumahimik ka. Sino ang nag-utos sa'yo na kumilos ng mag-isa? Boss Gu. Ginawa ko rin ito para naman sa ikabubuti ng Gu Corporation. Inutusan kitang sirain ang mga dokumento. Hindi kita inutusan na manakit ng tao. Alam mo ba kung gaano kalaki ang problema kung lumaki ito? Ano ang haharapin ng Gu Corporation? Boss Gu, AA ko. Alam ko na ang pagkakamali ko. Umalis ka na. Tatabi ko, hindi kailangan ng mga walang kwenta. Sabi ng doktor, hindi na kailangang makonfine. Hindi pwede. Paano kung magka-infection? Dito ka muna hanggang gumaling ang sugat mo. Kamay lang naman ang nasaktan. Hindi naman ako na-paralyze. Ginoong Fu, may nalaman na po kami tungkol sa ipinaimbestiga ninyo. Bago ako bumalik, huwag kang lalabas ng kwartong ito. Ching, kumusta na ang sugat mo? Siya ba? Palagi niyang ginaganyan ka? Si Fusi ba? Ganun lang talaga siya. Ang taong ganyan ka dominante? Hindi bagay sa'yo. Gufeng, bilang kaibigan, maraming salamat sa pagmamalasakit at tulong mo. Pero sa tingin ko, hindi pa tayo ganoon ka-close. At ang relasyon namin ni Futsi, wala namang kinalaman sa'yo. Ching, ano ba ang meron sa kanya? At pinagtatanggol mo siya ng ganyan? Pasensya na. Sir Fu, ang pagnanakaw at pananakit sa tao at ang paglabas ng impormasyon sa nakaraang acquisition case, lahat ay gawa niya. Pasensya na po, Sir Fu. Nagkamali ako at ninakaw ang mga dokumento. Lahat ito ay kasalanan ko. Pakiusap, patawarin ninyo ako. Sir Fu, handa akong ibigay ng libre ang lahat ng aking shares. Pakiusap, patawarin ninyo ako ngayon. Shares? Oo, lahat ng shares. Kahit piso, hindi ko kukunin. Hindi mo dapat sinaktan siya. Ipakulong siya. Dapat mabigyan ng pinakamabigat na parusa. Sirain ang kanyang mga kamay. Dumaan si Gu Feng. Alam mo rin yon? Ang pangit ng taste. Lili lang ang dala kapag bumibisita sa may sakit. At saka, paano niya nalaman na nasugatan ang kamay mo? Hindi ko alam. Talagang wala kaming komunikasyon sa personal. Mabuti naman kung ganoon. Xiaozi, Ching-Ching, nandito na kayo. Oh? Sandali. Xiaozi, narinig namin ni Xiaoyan ang nangyari kay Zhou Xing. Nakamali kami sa iyo, King King.
Gusto kong humingi ng tawad sa'yo. Nanay, huwag naman ganyan. Xiaoxi, malaki rin ang tama kay Xiaoyan ngayon. Yung plano niyang pag-alis sa bansa, pwede bang ipagpaliban muna? Hindi pwede. Matanda na siya. Dapat panagutan niya ang mga pagkakamali niya. Kapatid mo siya sa dugo. Teka. King. Bata pa si Xiaoyan, hindi pa gaanong mature. Pwede mo bang kausapin si Xiaoxi? Pakiusap na ito ng tita mo. Anong magagawa ng pakiusap ko? Si Fusi, ang halimaw na yan, hindi rin naman makikinig sa akin. Kung hindi, bigyan mo na lang ulit ng isang pagkakataon si Fuyan. Sabihin mo kay Fuyan, ito na ang huli. Salamat, King. Wala namang lagnat. Bakit bigla na lang nagloko ang utak? Songqing, Ayan, yan ang Fusi na kilala ko. sumunod ka sa akin pagdating sa opisina. Huwag kang magpapalipat-lipat. Siya, alam ko na. Ang relasyon ng president at ang asawa niya ay lalong naging maganda. Talaga? Mrs., nagising ka na. Ano ba ito? Nagkaroon tayo ng aksidente. 3 araw kang nakatulog. Fusi? Ano ang nangyari sa Fusi? Sabi ng doktor, malubha ang mga sugat ni President Fusi. Lalo na sa ulo, maraming dugo. Hindi alam kung kailan siya magigising. Isang linggo ka nang walang malay. Sapat na siguro ang pahinga mo. Magising ka na. Ayon sa aming balita, si Fusi, ang presidente ng Fushi Group, ay naaksidente. Hindi maganda ang kanyang kalagayan. Posibleng buwagin ang Fushi Group o ma-acquire ng ibang kumpanya. Ipuputok ko na ang lahat ng aking stocks. Wag, ang kumpanya ngayon ay... Sangayon ako na buwagin ang Fushi. Sino ang nakakaalam kung kailan gising si Fusi? Mas mabuting hati-hati na lang tayo at magsarili. Tama. Wala nang ang namamahala sa Fushi ngayon. Mabubuwag din yan sa bandang huli. Buwagin na nga lang. Sino ang nagsasabing walang namamahala? Bilang asawa ni Fuchi, habang siya ay nasa ganitong kalagayan, ako ang ganap na papalit sa kanya bilang presidente ng Fushi Group. Umalis ka diyan. Sa liit ng shares mo, wala kang karapatang magsalita. Paano kung idagdag pa namin ang sa amin? Ang aming stocks ni Mama ay ganap at walang kondisyong inilipat na kay Songqing. Ngayon, ikaw na ang pinakamalaking shareholder ng Fushi Group. Ate Songqing, alam kong ikaw ang nagmakaawa para sa akin at pumigil sa kuya ko na ipadala ako sa ibang bansa. Paumanhin, nagkamali ako sa paghinala sa iyo. Tapos na iyon. Ate Songqing, paano naman ang kuya ko? Paano naman ang pamilya Fu? Huwag kang mag-alala. Nandito ako. Gagawin ko bago siya magising. Ingatan ang kumpanya para sa kanya. Manager Song, may masamang nangyari.
May problema ang ating proyekto sa pagbid. Ihanda ang kotse. Pumunta ka agad sa Goose. Hindi na kailangan. Ako mismo ang pumunta sa iyo. Ito ay para sa iyo. Sana magustuhan mo ito. Kaya ikaw pala ang lihim na gumagawa ng kalokohan. Gusto mo pang samantalahin ang pagkakasakit ni Fusi upang wasakin ang pamilya Fu. Ako ito. Ito ang utang ng pamilya Fu sa akin. Ang tatay niya ang pumatay sa nanay ko. Iyon ang nararapat sa kanya. Ching, hiwalayan mo si Fusi. Kapag nasakop ko na ang pamilya Fu, ibibigay ko sa iyo ang kalahati ng mga shares. Imposible. Kung gusto mong magsimula ng giyera sa negosyo, sige, subukan mo. Zhang Sheng, ihatid mo ang bisita. Mas mahaba pa ang eyelashes niya kaysa sa akin. Boss, dapat na rin siguro gumising ka. Nagpapabaya ka na ng halos kalahating buwan. Nang dumating ako dito sa paglipat ng panahon, ang gusto ko talaga ay maging mayamang babae. Pero ngayon, naging 24,007 na manggagawa na nahihirapan. Kasalanan mo lahat. Parang na-miss ko na rin kayo. President Song, Mukhang masyadong pagod ka. Siguro, magpatingin muna tayo sa doktor. Ang bidding na ito ay napakahalaga. Dapat ako ay narito. maraming salamat sa inyong lahat. Maraming salamat sa magandang presentasyon ng Gu Group. Susunod, ang Fu Group magbigay ng bidding speech sa stage. President Fu, Bidding. Tapos na ng maayos ang bidding. Ang Fu ang nanalo sa bidding. Pusi. Ako yon. Pinaghirapan mo yan. Paano mo nagawa yon? Harangan ako. Ikaw ang bida. Paano ka nagka-critical condition? Dapat ba'y di ka nasusugatan? Alam mo ba kung gaano ako nag-aalala? Kung ako ang mamatay, baka makabalik pa ako. Pero kung ikaw ang mamatay, baka talagang mamatay ka na. Pasensya na, Ching Ching. Pangako, di na to mauulit. Di na kita pahihirapan ng ganito. Sabi ng doktor, malubha ang malnutrisyon mo nitong mga nakaraang araw. Kailangan mong magpahinga ng mabuti. Oo nga pala. Anong sinabi mo kanina tungkol sa bida? Time travel. Sinabi ko ba? Hindi ko naaalala. Siguro dahil sobrang emosyonal ako. Kalokohan lang yan. Masyadong maaga ang usapin ng time travel. Hindi na muna ako magsasalita. Ang init ng pagmamahala ng mga kabataan. Dapat isaalang-alang ang lugar. Nanay, parang bagong kasal ulit ang kuya ko at ang ate ko pagkatapos ng matagal na paghihiwalay. Ate. Sasabihin ko sa'yo, ngayon naman, ate Songching, siya lang ang kinikilala kong ate. Huwag mo siyang apihin. Ang galing. Habang wala ako, napaayos mo ang mga problema sa labas. At naayos mo rin ang mga gulo sa loob. Matulog ka muna ulit. Halos ipapangalan ko na ang pamilya Fu sa song.
Nanay, ang pagkamatay ni Inagu. May kinalaman ba ito sa aking ama? Paano mo nalaman ito? Si Gufeng ba ang nagsabi sa iyo? Tama si Gufeng. Noong araw, ang tatay mo ay isang halang ang kaluluwa. Iniwan niya ang kanyang unang pag-ibig, na si Mrs. Gu. At sa halip ay pinakasalan ako. Nang malaman ko ang katotohanan, at gusto kong humingi ng tawad kay Mrs. Gu. Si Mrs. Gu ay dahil sa depression, ay tumalon mula sa gusali at nagpakamatay. Kaya naman, kahit nabuntis ako noon, matatag akong naghiwalay. Si Gufeng ay isang kahabag-habag na bata. May nangyari ba kay Gufeng? Wala, ma. Huwag kang mag-alala. Kaya ko itong ayusin. Kaya ito si Gufeng, ang dahilan kung bakit niya gustong gibain ang Fu Corporation. Oh. Pusi, naghirap ka. Narinig mo ang kwento ng aming pamilya at ni Gufeng. Ako ang unang naawa ka. O nga. Si Gufeng ay kahabag-habag nga, pero ikaw rin ay naapektuhan ng relasyon ng nakaraang henerasyon na walang kasalanan. Puntahan mo si Gufeng at pag-usapan ninyo. Hayaan ang galit ng nakaraang henerasyon ay matapos sa ating mga kamay. Salamat sa langit na ipinadala ka sa akin. Hindi ako ipinadala ng langit. Isang sirang kawad ng kuryente ang dahilan. Ito ang planong ginawa ko. Balak kong gamitin ang birthday party bilang dahilan para imbitahan si Gufeng. Sige, salamat sa hirap. Wala yon. Kaya balak kong ibigay ang imbitasyon ng personal sa kanya para mas sincere. Personal. Boss Fu, Boss Song, ang nasa likod ng driver na nakabangga ay nahuli na. Pasensya. Magpatuloy kayo. Ginoong Fu, Ginoong Song, ang nasa likod ng driver na sangkot sa aksidente, nahuli na ang nag-utos. Paumanhin, magpatuloy kayo. Assistant Zhang, baka kailangan mo nang maghanap ng bagong trabaho. Huwag kang tumakbo. Sabihin mo na ang resulta ng investigasyon mo kay Ginoong Fu. Batay sa maraming akusasyon, napatunayan na ang sasakyang bumangga kay Ginoong Fu ay iniutos ni Zhou Yu. Ngayon, inilunsad na ng pulisya ang paghahabol kay Zhou Yu. Siya nga. Ano na ang kalagayan ng pamilya Zhou ngayon? Matapos mahati ang Zhou Group ng Fu Group at Gu Group, nagtakbuhan na ang mga miyembro ng pamilya Zhou at hindi na pinapansin ang kaso ni Zhou Yu. Yung kapatid na babae, nagbayad para makidnap. Yung kapatid na lalaki, nagbayad para mabangga. Talagang magkakamag-anak, magkakatulad ng ugali. Ngiting-ngiti ka pa? Sino ba ang bulag noon at naniniwala lang kay Zhou Xing? Talagang mapagtanim ka. Pero, bilang direktang apektado, pupunta ako sa korte para makinig sa hatol. Ikaw na ang bahala sa imbitasyon para kay Gufeng. Hindi ka na naman selos? Selos pa rin. Kaya ang invitation lang ang ibibigay mo sa kanya. Huwag kang magsasabi ng kahit anong iba pa. Baliw ka ba? Gufeng. Gusto kitang kausapin. Kumakatawan ka ba para sa sarili mo o Fusi? Kung pangalawa ang sagot mo, umalis ka na? Alam ko na ang lahat. Alam mo na. At alam mo ba? Hanggang sa huling hininga ng nanay ko, hinintay niya ang pagbabalik ng lalaking iyon? Anong karapatan mo? Para payuhan akong kalimutan ang galit? Gufeng, hindi ako nandito para payuhan kang kalimutan ang galit. Hindi dapat kalimutan ang malagim na pagkamatay ng nanay mo. Pero ang tunay na salarin, yung lalaki, namatay na dahil sa sakit. Kinamumuhian din siya ng pamilya Fu. Gufeng, mali ang pinaghihigantihan mo. Hindi. Dahil sa kanila. Kung hindi dahil sa kanila, hindi sana iniwan ang nanay ko. Kung hindi dahil sa kanila, hindi sana namatay ang nanay ko. Kahit wala ang nanay ni Fusi, may iba pang lalabas. Lahat ito ay dahil sa pagiging malandi ng lalaking iyon. Gufeng,
Maraming naaapektuhan sa giyera sa negosyo. Handa si Fuchi na tumigil at makipag-usap sa'yo para makabuo ng isang estratehiya na makakapagbigay ng kompensasyon sa'yo. Kompensasyon? Mabubuhay ba ng kompensasyon ang nanay ko? Chao Ching. Alam mo ba kung anong araw bukas? Bukas ay anibersaryo ng pagkamatay ng nanay ko. Palagi kong iniisip, ano kaya ang magandang regalo para sa kanya? Ngayon, naiintindihan ko na. Gufeng. Bakit ang tagal mong mag-abot ng imbitasyon? Ayaw ko siyang mamatay. Pumunta ka agad sa Factory Building 1. Huwag kang kumilos. Nasugatan ka na. Huwag kang magkunwari. Ang pagdukot ay labag sa batas. Hindi pa huli para tumigil ka ngayon. Gusto mo bang malaman ng iyong ina sa langit na ang kanyang anak na lalaki ay isang mamamatay tao? Ching, wala na akong daan pabalik. Mula nang itatag ko ang pamilya Gu, lahat ay para sa araw na ito. Kapag pumunta na ako sa impyerno, ipapaliwanag ko sa aking ina. Pasensya na, Ching. Dati ay nangako ako sa iyo na hindi ka malulungkot. Gufeng, tumigil ka na. Kikiusap ako sa'yo. Tumigil ka na. Ngayon, tiisin mo pa ng kaunti. Ang tagal kitang hinintay. Pusi. Ano ang gusto mo? Basta pindutin ko lang ng dahan-dahan ng buton na ito. Siya ay puputok ng Bu. Magkakawatak-watak. Gusto ko ngayon, ilipat mo agad sa akin ang Fushi Group. Gawa ka ng kontrata ngayon. Isama ang Fushi nang walang kondisyon sa Gushi. Boss, nandito ka? Kapag handa na ang kontrata, pipirmahan ko agad. Kung nagmamadali ka, maaari kong bigyan ka muna ng audio version ng kontrata. Mukhang, mahalaga ka talaga sa kanya. Gufeng, tumigil ka na. May panahon pa para sa lahat ngayon. Akala mo tapos na ito? Gusto kong gamitin mo ang kutsilyong ito at saksakin ng malakas ang sarili mo. Hanggang sa masiyahan ako. Gufeng, loko ka. Bitawan mo ako. Gawin mo na! Wag! Fuchi! Wag! Fuchi! Ayos lang. Bitawan mo ako. Huwag, Fusi. Tuloy lang. Huwag kang titigil. Fusi. Umalis ka na. Yao Ching. Nakikiusap ako. Umalis ka na. Huwag kang masyadong kumilos. Delikado ang bomba. Kung alam ko lang ang katapusan noon. Ikaw ang dapat kong unang pinatay. Chao Ching, huwag mo akong titigan ng ganyan. Sinong nagsabing pwede ka nang tumigil? Tama na, tama na. Patayin mo na ako. Kung may isang tao na dapat magbayad sa pagkamatay ng nanay mo, mas gugustuhin kung ako na lang yon. Chongqing, tumahimik ka. Hindi mo ba ako kinamumuhian? Kinamumuhian mo ang pamilya Fu? Halika, basta pakawalan mo siya. Saksakin mo ako kung gusto mo. Ganoon na lang ba ang pagmamahal mo sa kanya? Alam ko lang, kung kailangan ngayon, kung may isang tao na dapat mamatay, mas gugustuhin ko na ako na lang. Gufeng, ang lakas ng loob mo. Pusi. Bakit ang swerte ng buhay mo? Na nakilala mo si Xiao Qing. Pusi, mali ka na. Tumahimik ka. Kung mamamatay, sabay Bumalik. tayong mamatay. Sana sa susunod na buhay, ako ang unang makikilala sa iyo.
Sa nakaraang 2 buwan, wala tayong ginawa. Puro prutas lang ang kinain natin sa ospital. Sa susunod, wag na tayong bumili sa kanila. Masyadong maasim. Tara, dalawin natin ang puntod ni Gufeng. Alam kong siya ang dahilan kung bakit ka nasaktan. Pero habang kinamumuhian ko siya, may kaunting awa rin. Pakiramdam ko ay ipokrito ako. Nahihirapan ka dahil mabait ka. Ito ang magandang katangian mo. Kahit ako, madalas kong naaalala ang eksena kung paano niya ako itinulak. Tara na, boss. Boss pa rin ang tawag mo? Kailan mo ako tatawaging asawa? Noon, 100,000,000 iyon. Nang dumating ang pera. Gahaman sa pera. Mamatay ka. Joseng, Paano ka nakalabas? Ikaw pala. Ikaw ang pumatay sa kuya ko. Ikaw ang sumira sa pamilya ko at pumatay sa mga mahal ko. Babayaran mo ang buhay. Song King? Kapit lang. Magiging ayos ka lang. Patay na. Lahat patay na. Lahat ng tao patay na. Ching Ching, huwag kang matulog. huwag kang umiyak. King King, huwag mo akong iwan. Darating na ang doktor. Naglakbay papunta rito. Nakilala kita. Ang ganda. King King, dadalahin kita pa uwi. Nawala na lahat. Kuya, 3 araw na, kahit kain ka man lang. Kung alam ni Ate Songching ang ginagawa mo, masasaktan siya ng sobra sa langit. Salamat sa langit na ipinadala ka sa akin. Hindi ako ipinadala ng langit. Kable na may leak ng kuryente ang dahilan. Ikaw ang bida. Paano ka nagkasakit ng malala? Dapat hindi ka nasusugatan. Alam mo ba kung gaano ako nag-aalala? Kung mamatay ako, baka makabalik ako sa paglipat ng panahon. Pero kung mamatay ka, talagang mamamatay ka. Dahil sa paglipat ng panahon, nakilala kita. Napakaganda. Kuya, saan ka pupunta? Kuya, anong ginagawa mo? King King, hintayin mo ako. Songching ba? Hindi ako namatay. Muntik ka nang mamatay sa pagkakuryente. Buti na lang at malakas ang resistensya mo. Kinuryente ako? Nasaan si Fusi? Sino si Fusi? Nang dalhin ka rito, pulis lang ang kasama mo. Walang sugat. Kilala mo ba ang chairman ng Fushi Group?
Ako ang asawa niya. Pakiusap, pahiram ng cellphone. May sira ba sa ulo to? Ako ang asawa ni Fusi. Pagkatapos kong tumawag, bibigyan kita ng malaking pera. Paumanhin, ang numerong tinatawagan ninyo ay hindi umiiral. Saan galing tong baliw na to? Umalis ka nga dyan. Alam mo ba ang Fushi Group? Yung pinakamalaki, ang pinakamakapangyarihang Fushi Group. Bukas, bumalik ka para sa brain CT scan. Papatingin ulit kita sa doktor para sa follow-up check-up. Pagkatapos niyang magising, nagkaroon na ba siya ng ganitong hysteria? Dalhin na siya sa psychiatric ward. Ayoko, wala akong sakit. Dito, dapat dito, ang gusali ng Fu. Kuya, bakit ka nag-iisip ng ganyan? Wala akong iniisip na ganyan. Gusto ko lang hanapin si Ching Ching. Kuya, gising ka na. Matagal nang patay si Ate King King. Hindi siya patay. Nasa ibang mundo lang siya. Makakahanap ako sa kanya. Pasensya na. Bumangga ka na! Tatakbo ka pa! Hindi ka magbibigay ng kahit kaunting bayad pinsala. Nabaliw ka na ba? Fusi? Anong ginagawa mo rito? Iniwan ako ng asawa ko. Siyempre, pupunta ako sa mundo niya para hanapin siya. Nakarating ka rito sa pamamagitan ng paglipat ng panahon, pero hindi ka na presidente ng kumpanya ngayon. Sa talino ko, mabilis kong maitatayo muli ang bagong Fusi Group. Sa oras na iyon, asawa ka pa rin ng presidente. Mayabang. Pirmahan mo ito. Hindi naman. Kasunduan? Sa pag-aasawa? Ito na naman? Ngayon, ipinagbabawal mo pa rin bang mahalin kita? Hindi. Ngayon, gusto kong mahalin mo ako ng tuloy-tuloy.